Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Isa na namang kwento ang sa inyo ngayong gabi. Samantala, bago po tayo magsimula, ilagay nyo lamang po ang inyong mga komento, ang inyong mga pa-shoutouts dito po sa ating comment section para naman magbatian muna tayo sa umpisa ng ating kwentuhan. Samantala, muli ko po kayong iniimbitahang i-follow po ako sa aking Facebook page. Dito nyo po makikita ang aking Facebook page sa ibaba. Narito po, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow sa akin. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento para sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Ang isla ng Caramoan sa Camarines Sur ay kilala bilang tourist destination at tourist spot ngayon. Ngunit noong mga taong dekada 90, isa lamang itong tagong isla at halos kaunting mga dayuhan lamang ang nakakaalam ng lugar maliban sa mga lokal. Ayon sa kanila, sa kabila raw ng gandang itinatago ng isla at ang malakristal nitong buhangin, may kakaibang nilalang na lubhang mapanganib at taon-taong kumukuha ng buhay doon. Pangyayari na talaga namang nakakapanindig balahibo at hindi mo na nanaisin pang maranasan. Nais ko pong isalaysay sa inyo ang aking nakakatakot na kwento. Tampok dito ang naging kakatuwang karanasan ko nung ako'y nakatira pa sa probinsya namin sa Camarines Norte, sa isla ng Caramoan. Karanasan ko ito na hindi ko makakalimutan sa lahat nung ako'y binata pa lamang at karanasang punong-puno ng katatakutan at kababalaghan. Nung ako'y nakatira pa lamang doon, lamanan ng kwento-kwento ang mga hindi maipaliwanag daw na pangyayari sa Barangay Agaas kung saan ako lumaki. Nagsimula iyon ng bandang 1997. High school pa lamang ako noon at kadalasang gabi na kung umuwi galing sa eskwela. Dahil din sa hirap ng buhay namin noon, hindi ako sumasakay ng tricycle o jeep man lamang. Kaya't kadalasan ay naglalakad lamang ako kahit ako lamang mag-isa. At kahit pa nga wala akong kasama sa nilalakaran ko pag-uwi. Isang gabi habang tahimik ako naglalakad pa uwi sa amin, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot na talagang nagpataas ng balahibo ko noon. Ang pakiramdam ko, may kung sino o anong nakasunod. Subalit nililingon-lingon ko naman bawat malakaran ko, maging sa bandang likod ko pero wala akong makita. Maliban sa mga puno at ilang lamppost na aking nadadaanan. Hanggang sa bigla na lamang ako nakarinig ng tunog na para bang yabag ng isang kalabaw na tumatawid sa sementadong kalsada. Sinubukan ko uling lingunin ang bawat paligid ko pero wala akong nakita ni isa maliban sa mga kanina ko pa noon nakikita. Gayunpaman, hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy na lamang ako sa aking paglalakad. Mga ilang saglit sana ay malapit na ako noon sa bahay namin nang biglang tunog naman ng parang aso ang aking napakinggan. Hindi ko rin iyon pinansin dahil akala ko isa talaga itong aso. Subalit paglingon ko sa bandang kaliwa, doon ko nakita ang isang nakakatakot na nilalang na nahahawig sa isang aso pero may malahalimaw na itsura. Ang laki niya rin ay parang kasing laki ng kalabaw na ginagamit sa sakahan. Mabalahibo ang kanyang katawan at may matatalas na pangil. Sobrang sama rin ang mukha niya pag nakita mo siya ng harapan. Yung tipong susunggaban ka kaagad. Mabuti na lamang noon at hindi ito nakatingin sa akin kaya gumawa agad ako ng paraan para makatakas. Hindi ko rin naisip noon na labanan pa ang halimaw dahil baka ikamatay ko pa ito. Kaya't ang ginawa ko, tahimik ako nagtago sa isang puno na hindi gaanong kita. Maya-maya lamang, nag-iba ito ng direksyon. Kaya dahil doon,
nagkaroon ako ng pagkakataon para makaalis sa punong pinagtataguan ko. Sa puntong iyon ay nanginginig ang tuhod kong tumatakbo ng dahil sa takot. Hanggang marating ko ang mga kabahayan at ibig sabihin noon, malapit na ako sa bahay namin. Sinubukan kong lumingon sa likuran ko at doon napansin kong nasa may direksyon ko na siya papunta. Bagamat medyo malayo na ako sa kanya, binilisan ko pa rin ang pagtakbo ko dahil mas mabilis nga siyang tumakbo kesa sa akin. Ngunit kahit na ganoon, kahit paano'y umabot pa rin ako sa pinto ng bahay namin. Sabay binuksan ko agad ito para makapasok. At ang makapasok na ako agad, isinarado ko iyon, pati na rin ang bintana. Takantaka ang mga tao sa loob ng bahay namin kung bakit ginawa ko iyon, pero sinabi kong ipapaliwanag ko naman kung bakit. O anak, bakit ba hapong-hapo ka takot na takot? May nakaaway ka na naman ba? Ang tanong sa akin ng tatay ko ng mga oras na iyon. Wala po tay. Pero may nakita ho akong halimaw na parang aso. At balak na akong patayin kaya ako maripas ako ng takbo pa uwi dito sa bahay. Ang sagot ko pa kay tatay ng hingal na hingal at ramdam ko pa matinding takot ng dahil sa nangyari. Pinaupo niya ako noon at niyakap at binigyan niya rin ako ng maligamgam na tubig para mahimasmasan. Sinabi niya na baka nakita ko raw ay ang pinaniniwalaan nilang naglaho na noon na aswang na asbo. Isang lahi daw ito ng aswang na kinatatakutan sa isla ng Karamuan noong kabataan nila. Hindi niya raw lubos sa kalain na may natira pa sa lahing ganoon. Pinabagsak na raw iyon ng mga kilalang albularyo sa aming lugar. Habang nagkukwentuhan kami ng tatay ko, nagsilapitan naman ang mga nakababata kong kapatid para makinig sa kanyang kwento. Ang sabi pa sa natatandaan niya, isaantsuhin kong antingero sa nagpabagsak sa mga aswang na iyon. Nga pala ka istorya, pagsasaka ang kinabubuhay namin ng mga panahong iyon. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Maaga kaming naulila sa ina kaya naman talagang hirap kami ng mga panahong iyon. Lalo na si Tatay Hiner na mag-isang nagpalaki sa amin. Tuwing Sabado hanggang Linggo, wala naman akong pasok at umi-extra ako sa tubuhan ng tiyamain ko. Kaya kahit paano nakakatulong iyon sa gastusin at baon namin sa eskwelahan. Nagkaroon lamang din kami ng medyo maayos na bahay dahil sa lola ko na ina ni tatay. Pinamanahan kasi siya. Sa tinagal-tagal kong naglalakad sa daan pauwi sa amin noon, nang tumuntong lamang din ako ng 4th year naranasang makaengkwentro ang nakapangingilabot na nilalang na iyon. Simula nung elementary hanggang 2nd year high school naman, payapa ako nakakauwi sa aming bahay. Kahit pa ako lamang talaga mag-isa. At ayon pa nga sa ama kong si Hener, dati na raw iyong naghahasik ng takot at lagim sa isla namin ng Karamuan. Kinabukasan noon pagpasok ko sa eskwela, nabalitaan ko sa iba ko pang mga kaklase ang pangyayari naman sa kabilang baryo. 2 tao raw ang natagpo ang patay sa gilid ng kakahuyan. Medyo hindi kapanipaniwala ang kanilang kwento pero nakita daw nila kung ano ang itsura ng mga bangkay. Mukha daw hindi gawa ng tao iyon dahil mababaka sa pinsalang ginawa sa katawan ng mga biktima. Isa pa, nakapagtataka raw na parang wala na raw dugo ang mga ito. Butas din ang kanilang mga tiyan at wala na ring mga laman loob. Hinala ng ibang mga kapitbahay, kagagawan daw ng mga sindikato. At parang taga-baryo namin ang mga iyon dahil hindi raw nila kilala ang mga patay. Pagkatapos nilang magkwento sa mga nakita nilang bangkay, ikukwento ko na sana ang naranasan ko noon pero biglang dumating na ang teacher namin sa aming unang subject. Hanggang sa nag-uwian na, nakalimutan ko nang ibalita sa kanila ang tungkol doon. Mabuti na nga lamang din at hindi ako ginabi ng uwi ng araw na iyon. Kaya lamang, nang papauwi na ako malapit sa bahay namin,
Nadaanan ko ang 2 bahay na may 2 ring na kalamay. Pinagtanong ko sa isang matandang nakaupo doon kung ano ba ang nangyari sa 2 patay. Ang sabi niya, pinatay daw yung 2 ng kung sino. Dumayo lang din daw ang mga ito sa kabilang baryo. Nang dahil sa sinabi ng matanda, naalala ko noon ang ikinuwento ng mga kaklase kong nakita daw nilang bangkay. Naisip kong baka ito yung 2 nakaburol sa baryo namin. Bigla ko rin naalala ang karanasan ko sa aswang na asbo. Naisip ko rin na baka iyon mismo ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima. At dahil din sa mga pumasok sa isip ko noon, umalis agad ako para makauwi na sa bahay namin. Pagka-uwi ko ay agad kong tiningnan kung nasa loob na ba ang lahat ng mga kapatid ko. Buti na lamang din at nasa loob na silang lahat at pawang mga nagbabasa ng libro. Natakot rin kasi ako sa seguridad nila noon, lalo't may mga namatay na sa kabilang baryo. Kaya kahit medyo may araw pa noon ay isinarado agad namin ang bintana at pintuan. Pinalalahanan ko rin sila noon hanggat maaari, huwag silang magpapagabi o magpapaabot ng gabi sa labas. At sabi nila ay makikinig naman sila sa akin. Hanggang sa maya-maya lamang, dumating na rin si tatay. Ang sabi niya, medyo na-late siya ng uwi dahil dumaan pa siya sa burol ng dati nilang kasamahan sa trabaho. Kung saan doon din ako dumaan nung pauwi pa lamang ako noon. Sinubukan niya nga rin daw na balaan ang mga tao tungkol doon sa asbo. Dahil yun din daw ang naiisip niya na pwedeng gumawa noon sa mga biktima. Pero hindi man lamang daw ito mga nakinig sa kanila, kaya't umuwi na lamang daw siya. Kinabukasan ng araw na iyon, araw ng Sabado. Wala akong pasok kaya nasa tubuhan ako. Doon, nakaranas din kami ng mga kasama ko ng hindi maipaliwanag na pagpaparamdam ng kung sino. Mga bandang hapon na rin noon at halos nag-uuwian na ang iba nang nakarinig kami ng mga kaluskos na hindi naman parang kagagawa ng hayop. Noong unang akala namin ay ahas ito. Pero nasundan ito ng huni ng parang isang halimaw. Medyo malakas siya at talagang nakakatakot na kapag napakinggan ng kahit sino. Hindi rin namin iyon hinanap kung ano ba iyon. Umuwi na lamang kami sa aming pagkatakot. At isa rin sa kakaibang nangyari noon nang may madaanan ako mga hayop na wala ng buhay at pawang wala ring mga laman loob. Nakapagtataka lamang ding isipin na gawa iyon ng tao dahil parang kakaiba ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Hindi ko na rin iyon sinuri pa at umuwi na lamang ako. Pagka-uwi ko ng bahay ay nadatnan kong wala kaming ilaw. Ang sabi ni tatay, blackout daw maging sa buong barangay at hindi niya alam noon kung kailan magkakaroon ulit ng kuryente. Mas lalong naging madilim at nakakatakot ang naging gabi namin noon. Gayunpaman, nagdasal kami kahit ang ilaw lamang namin ay lampara na pinaglumaan at kahit pa nga medyo mainit noon. Nagdasal kami para sa kaligtasan namin sa banta ng kapahamakan dulot ng sinasabi ni tatay na asbo na aswang. Sa tulong naman ng Diyos, nairaos namin ang gabi noon ng ligtas at walang napahamak sa amin kahit pa nga madilim. Subalit kinabukasan, tumambaan sa mga residente ng baryo namin ang 5 bangkay na pawang mga taga doon lamang din. Ang kanilang sinapit, tugma sa kung anong kwento sa akin ng mga kaklasiko. Ganoon na ganoon din. Walang dugo at biyak ang mga tiyan kagaya rin sa mga nakita kong patay na hayop. Nagpasalamat ulit ako sa Diyos noon dahil kung nagkataon, hindi ako nakauwi ng maaga galing sa trabaho, baka naging isa ako sa kanila. Hindi niya ako pinabayaan at iniligtas niya ako. Maya-maya lamang ay nagulat ako dahil biglang pumagitna sa maraming tao ang tatay ko sabay sabing, dapat raw paniwalaan nila mismo dahil totoong asbo ang may kagagawa noon. May matibay daw siyang ebidensya na hindi tao ang gumagawa ng ganoong karumal-dumal na pagpatay.
Nasabi niya raw iyon dahil isa raw sa mga kasama ng tiyuhin ko dati ang nakipagbuno sa lahi ng mga aswang na ito. Pero gaya ng pang-reject sa kanyang kwento doon sa mga burol, hindi rin nila pinaniwalaan ang tatay ko. Bagkus, sinabihan pa nila itong nababaliw na. Nang dahil sa labis sa kahiyang napala noon ng tatay ko sa mga kapitbahay namin, nagpasya siya na pumunta kami kasama ng kapatid ko sa tiyuhin namin sa kabilang barangay. Ang sabi niya ay doon muna din daw niya kami patutuloyin pati mga kapatid ko pansamantala dahil hindi ligtas sa barangay namin. Pagkarating namin sa tiyuhin kong si Tio Epe na kapatid mismo ni nanay, ipinagbigay alam ni tatay agad ang mga nangyayari sa barangay namin at ang tungkol sa pagbabalik ng aswang na asbo. Ang sabi pa ni tatay kay Tio Epe noon, kailangan namin ng kanyang tulong. Bagamat nag-iisa na lamang daw sa natira ang aswang na iyon, hindi pa rin daw kakayaning mag-isa ni tatay ito, lalo't matagal na panahon na nga na nilabanan ang aswang na iyon. Wala rin daw siyang armas o anting-anting man lamang na panlaban dito. Tsaka isa pa, si Tio Epe ang pinakahigit na may alam at nalubhasa sa pakikipaglaban sa mga ganoong nilalang. Pagkatapos ng pag-uusap nila, pumayag din naman si Tio Epe. Pero nakakabigla lamang nakasama raw akong lalaban sa nag-iisang asbong iyon. Ang halimaw na talagang kinatatakutan ko dahil ako mismo, hindi ko kinaya ang takot at napatakbo ako nang nakita ko iyon. Hindi na lamang din ako tumanggi at napatango na lamang dahil wala na rin kaming ibang magagawa kung hindi ang umuo. Tsaka ang sabi naman ni Tio, mainam din daw na habang mura pa lamang ang aking edad, labanan ko na ang aking pagkatakot. Kailangan ko raw maranasa makipaglaban sa ganoong uri ng nilalang. Hindi man daw iyon gusto ng nanay ko nung nabubuhay pa siya, pero kailangan daw iyon ng tiyo ko. Ang sabi din niya noon, sa bahay niya na muna raw kaming lahat tumira hanggat hindi pa namamatay ang asbo at nasisigurong ligtas sa barangay namin. Malaki naman daw ang bahay niya at isa pa, wala siyang anak kaya ayos lamang daw kung naroon kami. Nakakahiyaman pero no choice kami dahil nga hindi talaga ligtas sa mga kapatid ko sa bahay namin sa aming barangay. Isa pa, kailangan ko rin daw dumaan sa pagsasanay para malabanan ko ang mabangis na aswang. Ipinaliwanag din sa akin ni Tio ang mga dapat tandaan kung sakaling makita namin ito, pero hindi malapitan. Dapat daw, wag na wag gagawa ng ingay dahil sensitibo daw ang mga tenga ng mga aswang. Isang konting pagkakamali, maaaring malagay ang buhay namin sa alanganin. Wag din daw magsuot ng puting damit dahil madaling makita iyon ng mga aswang kahit sa malayuan. At ang panghuli, dapat daw ay buo ang loob. Hindi sapat ang mga dalang anting-anting kung duwag at mahina naman ang iyong kalooban. Minsan din daw kasi, hindi gumagana ang mga pangontra at panlaban sa mga ganoong nilalang, kaya't mainam na handa ang puso at katawan sa pakikipaglaban. Kaya naman pagkatapos ng kanyang mga sinabi, pinapunta niya ako noon sa lugar kung saan sila nagsasanay ni tatay. Pagkarating namin doon, pinagbuhat niya ako ng mabibigat at nakipaglaban siya sa akin. Parang training militar ang naranasan kong iyon. Mahirap pero kinaya ko dahil iyon ang kailangan, sabi ni Tio. Napilitan ako noon na tumigil sa pag-aaral dahil nga sa sitwasyon ng aming barangay. Ilang araw ko ring ginawa ng paulit-ulit iyon hanggang sa makasanayan na ng katawan ko. Habang lumilipas rin ang ilang araw noon, nakikibalita rin kami sa ilang mga residente ng barangay Agaas na napapadpad sa lugar ni Tio. Ang sabi nila, mas dumarami na raw ang napapatay doon. Kahit mga otoridad ay hindi matukoy kung sino ang may kagagawan. Mistula nga rin daw talagang nakakatakot na sa barangay namin sa tuwing sasapit ang dilim. Mga ilang araw pa ang lumipas,
Natapos ko na ang mahirap at seryosong training na pinagdaanan ko. Sumunod noon, nagpunta kami sa isang waterfalls ni Tio. Ang sabi niya, yun daw ang tinatawag na talon ng katapangan. Karaniwan daw na doon sinasanay ang mga antingero na kagaya niya noon. At ang sabi niya, uupo raw ako sa likod ng talon. Ipipikit ang aking mga mata para makahanap ako ng sagot. Sobrang curious ako noon kung totoong ganun nga ba ang mangyayari kung kaya naman pinuntahan ko agad ang sinasabi niyang likod ng talon. Umupo ako at pumikit hanggang mamulat na lamang ang mata ko. Nasa isang malawak na bakanteng lote na ako at nag-iisa. Medyo madilim din ang paligid. Ang tanging ilaw lamang noon ay ang buwan. Doon, nakita ko ang 4 na asbong aswang na handa na akong sugurin. Unang naging reaksyon ko noon ay matinding takot. Hanggang sa maalala kong isa lamang itong ilusyon at kailangan kong labanan ang takot ko. Pagkatapos noon ay nagising ako na para bang handang-handa na. Pakiramdam ko rin ay nawala lahat ng kinatatakutan ko maging ang kaba sa aking dibdib. Sinabi ko pa sa aking sarili na ako na mismo ang papatay sa aswang na iyon kahit na anong mangyari. Kinagabihan noon, pagkatapos namin maghapunan ay sinabi ni Tio na bukas din pupunta na kami sa Barangay Agaas. Sana raw ay marami ako natutunan sa 1 linggong pagsasanay na ginawa namin. At lahat din daw sana ng mga nalaman ko ay magagawa ko sa aktwal na pagkikipaglaban. Gayun din, sinabi ko sa kanya na hindi ko siya bibiguin dahil talagang nahanap ko na nga ang sagot dahil sa pagsasanay na iyon. Ibinigay din niya sa akin noon ang tinutukoy niyang agimat. Ang agimat na agaham na yari sa palikpik ng pating. Ang sabi niya, ilang beses na siyang iniligtas ang agimat na iyon. Pero mas mainam pa rin na hindi umasa roon kung hindi sa sariling lakas at pananalig sa Diyos. Kahit daw may paniniwala siya sa agimat, mas lamang pa rin daw ang pagtitiwala niya sa may kapal. Kinabukasan, madaling araw pa lamang, nagpunta na kami sa barangay namin dala ang tig-isang jungle bolo at ang agimat. Pumwesto kami sa liblib na parte at do'y matyaga kaming naghintay hanggang sa gabi. Hanggang sa sumapit na nga ang takdang oras. Pero hindi namin inasahan na parang hindi ito nagpapakita o nagpaparamdaman lamang sa amin. Ni kahit anino nito, hindi namin makita. Samantalang doon kami pumwesto, nakaraniwan namang napupuntahan ng sinasabing aswang. Hindi na rin kami nakapaghintay noon kung kaya't sa mismong bandang kabahayan kami gumawi. Hanggang sa hindi namin inaasahan, biglang nagparamdam na noon ang hinihintay naming lumabas. May mga kalusko sa mga damuhan at panaghoy na hindi mo maririnig sa kahit anong hayop. Iyon ang napakinggan namin ng mga sandaling iyon. Wala na rin namang mga tao dahil din sa takot at nasa loob na silang lahat ng mga bahay ng ganoong oras. Maya-maya pa, mas bumibilis na ang mga kaluskos na napapakinggan namin sa paligid. Kaya't ang sabi ng tiyuhin ko, maging alerto kami at huwag kaming kikilos basta-basta. Pwede kasing mapahama kami kung hindi kami mag-iingat. Sa palagay ko rin noon, pinagmamasdan lamang kami ng aswang kung saan kami nakatago. Hanggang sa bigla na lamang hinila si Tio ng mismong aswang sa bandang gilid. Buong tapang ko naman silang sinundan at hinanap pero tila mailap ang naging kapalaran. At nung makita ako si Tio, nakahandusay na ito at naghihingalo. Sa tabi niya ay naroon ang aswang na asbo na siya namang sumanggab sa kanya. Nakita ko rin na may kagat na siya sa bandang tiyan pero wala itong gaanong dugo dahil marahil nasipsip na ito ng aswang. Nakapagtataka noong una dahil akala ko talaga may silbi ang agimat na dala namin pero nagawa pa ring atakihin ng aswang ang tiyuhin ko. At ang mas malala pa, naghihingalo na ito.
Sa galit ko noon ay nawala ang lahat ng takot ko kahit pa kaharap ko na ang aswang na pumatay mismo sa ilang mga tao at nagdulot ng takot sa aming barangay. Maya-maya lamang, nagsimula ng kumilos ang aswang. Bigla siyang tumakbo patungo sa akin, pero alam niya siguro na lalabanan ko siya. Mula naman doon ay dinala ko sa isang gilid ang tiyo ipiko. Tumanggi siya at ang sabi niya, oras na raw niya kaya hindi na tumalab ang agimat sa kanya. Ako na lamang daw ang tanging pag-asa na makakatalo sa aswang. Habang kinakausap ako ni Tiyo, tiyempo naman napapalapit ang aswang sa amin kung kaya naman hinugot ko na rin ang sandata kong jungle bolo. Sa pagkakataong iyon, ako mismo ang sumugod sa kanya ng buong tapang kaya lamang tila hindi iyon naging madali. Dahil nung sandaling tatama na dapat sa kanya ang bolo, bigla niya itong naiwasan at ito'y umatras. Pero hindi ako sumuko. Desidido ako noon na mabigyan ng hustisya ang lahat ng sinaktan at pinatay. Kaya naman tumakbo akong muli at sumugod. Sa puntong iyon ay nakita ko sa malayo na wala ng buhay ang tiyuhin ko. Pero kahit na ganoon, buong tapang kong nilabanan ng aswang at sa pagkakataong ito, nakalmot niya ako pero ang mahalaga, natusok ko naman siya sa tiyan dahilan ng mismong pagkamatay nito. Nang nakita kong wala na ring buhay ang aswang, para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan noon. Sino mag-aakala na ang dating takot na takot sa nilalang na ito, siya rin palang makakapagpabagsak at makakapatay sa huli. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang nalusaw na parang natunuan ng asido ang katawan ng halimaw. Sa kabilang banda naman, tuluyan nang sumakabilang buhay ang tiyuhin ko. Pero kahit kailan, hindi matatawaran ang mga kabayanihang ginawa niya. Mga ilang taon na nakalipas mula na mangyari iyon, naging payapa ng muli ang barangay ng Agaas. Wala na ang takot ng mga mamamayan sa gabi at parang bumalik sa normal ang pamumuhay ng lahat. Ngunit kasabay noon ang pagpanaw naman ng ama ko nang dahil sa aksidente sa bago niyang naging trabaho. Kaya naman hindi rin talaga naging madali ang buhay naming magkakapatid. Kung saan-saan kami napadpad. Hanggang dumating pa nga sa punto na napilitan akong balakin na ipaampun sila. Pero hindi natuloy dahil sa nakarating na sulat mula sa lola ko na ina mismo ng nanay ko. Ang sabi niya, bukas na bukas din kukunin nila kami at dadalhin sa Bulacan. Pagkarating namin doon, hindi rin naging madali ang lahat dahil halos pinagmamalupitan ng mga kapatid ko ng mga tiyahin namin doon. Habang ako naman kahit papaano'y nagtapos na rin ang pag-aaral sa high school. Nakipagsapalaran ako sa paghahanap buhay. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko, lahat ng iyon ay hindi naging madali sa una. Hanggang sa pinalad ako na makahanap ng mas maayos na trabaho. At doon nakilala ko na rin ang taong makakasama ko panghabang buhay. Sa kasalukuyan, umasenso na rin ang buhay ko kasama siya. Hindi naman iyon mangyayari kung hindi dahil din sa kanya. Parang naaalala ko si Tiyo noon na tumulong sa akin na maging matapang. Sa asawa ko naman, siya ang tumulong sa akin para matutong manindigan. Hindi rin naging madali bago kami nagsama sa isang bahay lalo't parang tutol sa akin ang mga magulang niya. Pero sa bandang huli, naging maayos din naman. Nagkaroon na rin kami ng anak at isinunod ko ang kanyang pangalan sa tunay na pangalan ni Tiyo at tatay ko. Siya si Generoso Philip. Sa sobrang laguna ng negosyo ko ngayon, bala ko na rin magpatayo pa ng 2 poultry farm. At sa maniwala kahit sa hindi, ang mga kwento ko tungkol sa aswang na asbo na tinalo ko, mangilang-ilang beses ko rin kinikwento sa mga trabahador ko rito at sa pamilya ko ngayon. Ang sabi ko pa nga sa kanila, patunay ang 2 agimat na suot-suot ko sa mga kwento ko ngayon. Sa kasalukuyan ay maayos na rin ang buhay ng mga kapatid ko.
At ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay suot-suot ko pa rin ang agimat na tila pamana sa akin ng tiyuhin ko, dahil talagang hindi ko kayang kalimutan ang mga naging karanasan ko noon. At gusto ko itong baunin panghabang buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento kay istorya. Nawa po'y magsilbi itong aral at inspirasyon sa lahat ng mga nakasubaybay. More power to your channel at more blessings to come. Ang inyong masugid na taga-subaybay, Nestor. Sa buhay, hindi laging dapat manaig ang takot. Dahil ang takot ang siyang pumipigil sa atin para harapin ang dapat harapin o gawin ang nararapat nating gawin. Kadalasan ang takot ay nakukuha natin sa mga karanasang hindi inaasahan na dumarating sa ating buhay. Kagaya na lamang ng mga katatakutan at kababalaghan na pangyayari, magiging kagaya na lamang din ng kwento ng sender natin na si Nestor. Pero dahil hindi niya hinayaan na pagharian siya ng takot, hinarap niya ito ng may buong pagtitiwala sa Diyos.